Sagana po ang reserbang supply ng kuryente sa Luzon. Sa kasalukuyan, dahil dito, posibleng bumaba ang singil ng kuryente sa susunod na buwan. Si Harley Balbuena sa detalye. Posibleng bumaba ang presyo ng kuryente sa mga susunod na buwan. Ayon sa Department of Energy, bumaba na ang demand ng electricity dahil tapos na ang summer. Dagdag pa ng DOE, natapos na ang preventive maintenance shutdown ng maraming planta. Kaya sagana na ang supply ng kuryente sa Luzon. Magkakaroon ito ng magandang epekto sa presyo ng enerhiya sa wholesale electricity spot market. So sa monitoring natin daily, umaabot ng 16,000 megawatts dito sa Luzon na capacity natin. While the demand has slowed down, nasa 10,000, 11,000 megawatts na tayo. So laki ng reserve natin. Dagdag pa ng DOE, makatutulong din sa pagbaba ng presyo ng kuryente ang mga proyekto para sa karagdagang sources o pagkukunan ng enerhiya gaya ng renewable energy. Sa pagpasok ng mga bagyo, tiniyak ng Energy Department ang kahandaan sa kalamidad. The Energy Resiliency Task Force is already activated. We already had initial meeting with the Office of the Civil Defense. Yes, we are ready. And so far maganda naman yung monitoring. Humuhupa na ang tensyon sa Middle East pero hindi pa masabi kung magtutuloy-tuloy ang oil price rollback. Hindi naman masagot ang tanong kung totoong may mga oil cartel sa bansa. Pero may irregularidad daw sa industriya, lalo na sa pagkakaiba-iba sa presyo ng langis sa ilang gas station. There's still some form of anti-competitive behavior in some, not all. There are gas stations, for example, that are 10 pesos less ang presyo. And that could mean something. Maybe that's good for the country, but that could also be something that there is some smuggling or manipulation that happens. Harley Balbuena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.